Nilapitan ni Daniela ang anak na mapansing hindi ito mapakali. Anak, hindi ka pa ba kakain? Biglang tumayo si Michael pagkakita sa ina. Mom, sa labas na po ako kakain. Ha? Teka anak, saan ka pupunta at sinong kasama mo? Habol ni Daniela sa binata na nagmamadaling lumabas ng bahay. Tanging cellphone lang ang dala. Ayos lang ako, Mom. May kaibigan lang akong pupuntahan. Ani Michael habang patuloy sa paglalakad hanggang sa makalabas ng gate. Pero wala ka pang maalala anak. Baka di mo kilala ang taong pupuntahan mo? Habol pa rin ni Daniela sa bidata. Sandaling tumigil sa pagkakpang si Michael at nilingon ng ina. Ayos lang po ako. Tatawag ako kung uuwi o hindi. Huminga na malalim si Daniela at wala na ngang nagawa kundi atid ang anak hanggang sa makasakay ito ng taxi. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Pinakita ni Michael ang address na sent sa kanya ni Jerome sa driver. Mabuti na lang pinasundan niya to kaya't alam niya kung nasaan ngayon. May kalayuan din ang kinaroroonan ng dalaga at may 1 oras din bago ito natagpuan. Sir, nandito na po tayo. Pukaw ng taxi driver kay Michael. Thank you, keep the change. Aniya bago nagmamadali, bumaba na ng sasakyan. Agad niyang nakita ang sasakyan niya at sa Jerome, nasa di kalayuan at binabantay ng walang makalapit sa sasakyan niya. Nasa na siya? Mabilis, pinatay muna ni Jerome ang sende ng sigarilyo bago humarap kay Michael. Nasa loob po ng kotse at mukhang tulog na. Kilala mo ba kung sinong lalaking kinatagpo niya? Tanong muli ni Michael dahil may pinadalong larawan kanina sa Jerome. Hindi pa po, at inaalam ko pa kung sino siya. Maraming salamat sa pagbantay sa kanya habang wala ako. Maari ka nang umalis at ako nang bahala sa kanya. Tumango lang sa Jerome at agad ding umalis. Tapos na ang trabaho niya doon. Ang kailangan na lang niya ay makilala kung sinong lalaking kinatagpo kanina ng babae. Pumalatak si Michael na mabuksan ang pinto ng sasakyan. Mabuti na lang at walang taong napapadaan sa tinambayan nito at nabantayan din ni Jerome. Ganon pa man naging pabaya sa sarili ang dalaga na kinagagalit niya. Tulog na nga ito at nakasubsob ang mukha sa manubela. Napareklamong umungol si Asunta na may humawak sa braso niya at ibinaksi iyon. Wake up! Hindi ito bahay upang dito matulog. Muli niyang gising sa dalaga at pinasandal ang ulo nito sa sandalan ng kinaupuan. Naimulat ni Asunta ang mga mata na makilala ang boses ni Michael. Hey, bakit ka narito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Anong problema mo at naglasing ka? May bala ka pang dito magpalipas ng gabi? Iritable niyang tanong sa dalaga. Nagpapalamig lang po ako dito. Ngumiti siya sa binata bago nilibot ang tingin sa paligid. Umikot sa kabilang pinto si Michael para buksan yon, tsaka binuhat ang dalaga upang ilipat doon. Ayoko. Pumalag siya sa pagbuhat sa kanya ng binata, ngunit wala ring nagawa. Alam pa naman niya ang nangyayari sa paligid. Sadyang natulog muna siya para mabawasan ang kalasingan bago magmaneho. Stay still. Angil ni Michael sa dalaga, saka tumaingat na binaba sa front seat. Ayoko pang umuwi. Mabilis niyang nalak ang pinto bago pa makalapas ang dalaga. Agad siyang lumihis sa kabilang side ng sasakyan at siya na ang nagmamaneho. Kahit wala siyang maalala, naroon pa rin naman ang instinct niya kung paano imaniobra ang kotse. Isa pa habang nagmamaneho ang dalaga, kapag umaalis sila ay pinag-aaralan niya rin iyon. Ayoko pang umuwi. Dumukwang si Asunta sa binata nang makapuna to sa harap ng manubela. Asunta, behave. Biglang napatuwid siya ng upo para marinig ang galit ng tinig ni Michael. Mabilis dumukwang si Michael. Inayos ang seatbelt ng dalaga. Pangit ba ako? Nakalabing tanong ni Asunta at pinigilan sa paglayo sa kanyang binata. Wala sa sariling napatitig siya sa mukha ng dalaga at kadangkal na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Para siyang nahipnotismo nang mapatitig sa mga labi nito na natural lang pagkapula at walang bahid ng kung anong lipstick. Bakit di mo ako kayang mahalin din? Sumbat ni Asunta sa binata at gustong maglabas ng sama ng loob. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa labi ng dalaga nang lumabi ito. Lasing ka na kaya bukas na tayo mag-usap. Humigpit ang hawak niya sa balikat ng binata nang tangkang lalayo ito sa kanya. Bakit? Pangulit niya rito. Hindi ko alam. At alam mong wala pa akong maalala. Kung sasabihin ko ba sa'yo ngayon na mahalaga ka sa akin, maniniwala ka? Hindi. Mabilis niyang sagot at may kasama pang iling, kaya muling nakaramdam ng pagkahilo.
Good, then stop asking. Tangkang lalayo na siyang muli sa dalaga, ngunit ayaw siyang bitiwan. Then gagawa ko ng paraan upang mapalitan kang magpatali sa akin. Di niya napaghandaan ang sunod na ginawa ng dalaga. Pagkakabig nito sa batok niya ay sinalubong ng halik nito ang labi niya. Sandali siyang natigilan at ayaw magpadala sa tukso, lalo na't lasing ang dalaga. Ngunit marunong tong humalik at nagawang ipasok sa loob ng bibig niya ang dila nito. Parang bigla siyang nalasing dulot ng pinaghalong na darama. Nagustuhan niya ang halik pero nagagalit sa isiping expert sa ganong gawain ng dalaga. Nalasahan niyang alak sa bibig ng dalaga na ininom nito kanina at mabilis uminit ang pakiramdam niya. Napaungol siya nang tumugon na rin sa halik niya ang binata. Nakakaadik ang halik nito at ayaw niyang maputol yon. Muli niyang tinanggal ang nakakabit na seatbelt sa dalaga habang magkahugpong pa rin ang labi nila. Kinabig niya ang katawan nito papalapit sa kanya. Parang uhaw na sinibasib ng halik ang labi nito habang ang mga kamay naging malikot na rin. Nang mahawakan ang dibdib nito, bigla siyang natigilan. Meron kasing parang kumudlit sa alaalan niya at sumakit ang kanyang ulo. Why? Mukhang nabitin na tanong ni Asunta sa binata dahil tumigil sa paghalik. Sapiritang humiwalay siya sa dalaga at sinapo ang ulong sumasakit. Parang nawala ang kalasingan niya na makitang nasasaktan ng binata. Ayos ka lang ba? Don't touch me. Mabilis niyang naibaba ang kamay na tangkang hahawak sa ulo ng binata nang marinig ang sinabi nito. Nakapikit pa rin to kahit di niya alam ano ang nararamdaman nito. Sorry, ani Michael nang maramdaman na nasaktan ang damdamin ng dalaga dahil sa sinabi niya. Ayos lang ako. Sumakit lang kaninang ulo ko. Sorry, hindi na ako iinom uli. Ihahatid na kita sa inyo at di ka maaaring makita ng mga magulang natin sa ganyang itsura. Baka isipin sinaktan kita kaya ka nakaganyan. Di ganun mag-isip ang mama ko at ako na magpapaliwanag sa maming huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Putol niyang muli sa pagsasalita ng dalaga. Ako na ang magmamaneho. Doon ka muna sa hotel. Hindi na niya kinontra pa ang binata. Ayaw na rin niyang alamin kung saan siya nito dadalhin. Inaantok na naman kasi siya at gustuin man niyang matulog kaysa indahin ang sakit ng dibdib niya. Nasasaktan kasi siya eh. Parang ayaw talagang malaman ni Michael ang mga magulang nila ang unawaang namamagitan sa kanilang dalawa. Kung yun man ang tawag sa nangyayari sa kanila ngayon. Magkasama sila ngayong dalawa. Pagbabalita ng isang lalaki sa taong nagbibigay pabuya kapalit sa pagsunod at pag-alam sa bawat galaw ng dalawa. Sundin na lang natin ang naunang plano noon bago siya iwala ng tuluyan sa mundong to. Yan din po sanang isasuggest ko sa inyo. Kahit makaalala siya, hindi pa rin maghihinala at iisipin. Tulad nito'y biktima lang din ng babae. Napangisi ang kausap ng lalaki at nakikinita. May pakinabang pa rin naman ang pumalpak na plano. Kailangan muna natin nilang masira sa isa't isa. Kaya gawin mo na ang isa pang plano. Muling tumango ang lalaki at pinakinggan ang mga sinabi ng kausap. Bukas ay isagawa ang plano para mabawasan ang problema nila. Nagising si Asunta na masakit ang ulo. Pagkamulat ng mga mata, agad na iginala ang tingin sa paligid. Di pamilyar sa kanya ang silid kaya't nagmamadali siyang bumangon. Nasaan ako? Dito kita dinala sa malapit na hotel kagabi dahil lasing ka. Gulat na napatingin siya sa sofa at naroon na nagsalita. Nakahiga si Michael sa mahabang sofa. Mukhang bagong gising lang din. Anong ginagawa mo dyan? Malikot kang matulog kahit dito na ako nahiga sa sofa? Iinot-inot na bumangon si Michael at umupo. Sorry, di ko na alam ang pagdating natin dito kagabi. Nahihiya siyang tumingin sa binata. Pasimple niya ring pinakiramdaman ang sariling katawan. Wala akong ginawa sa iyo kagabi. Inunahan niyang dalaga na latang biglang nabahala. Alam ko naman malabong tabihan mo ko sa pagtulog at baka magapang kita. Pagtataray niya sa binata upang pagtakpan ang tunay na nadarama. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na makagalaw ka ng maayos at di maistorbong tulog mo. Paliwanag ni Michael sa dalaga. Di niya na sinagot ng binata. Tangkang bababa na siya ng kama nang makaramdam ng pananakit ng hita. Pagtingin niya kay Michael, matamantong nakatitig sa kanya. Nagtatanong ang tinging pinukol niya rito. Hindi mo tanda ang ginawa mo kagabi? Namilog ang mga mata niya dahil sa tanong ng binata.
Wala talaga siyang matandaan at nakatulog siya habang nagmamaneho si Michael kagabi. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa silid na kinaroroonan niya ngayon. Gusto mo ipaalala ko sa'yo? Humulma ang pilyong ngiti sa labi ni Michael. Marahang humakbang papalapit sa dalaga. Namilog muli ang mga mata ni Asunta at nataranta. Kahit mahal niyang binata at alam nito, nahihiya pa rin siyang malaman na namantala siya kagabi. Patakbo siyang pumasok sa banyo. Napangiti si Michael habang sinusundan ang tingin ng dalaga. Madilim pa sa paligid at pagtingin sa orasan, pasado 4:00 na madaling araw. Mariing naipikit niya mga mata nang biglang nakaramdam ng pagkabuhay ng libido. Kagabi pa siya ganito at wala siyang maayos na tulog. Walang nangyari sa kanila ng dalaga dahil ayaw niyang samantalahin ang kalasingan ng babae. Pero dahil sa kakulitan nito, pasplit itong napaupo sa sahig kagabi nang mabitawan niya. Sa loob ng banyo, mabilis na naghilamos si Asunta ng mukha at nagmumug na rin. Pagkaharap niya sa salamin, napangiwi siya. Halos masilipan na pala siya. Kaya pala walang suot pang itas si Michael at siyang nakasuot ng full sleeve nito. Di pa nakasara ang ilang botones kaya't kita ang isang nagyayaya niyang dibdib na may tabing ng kapirasong tela. Bumangon na naman ang inis na nadarama at nagmamadaling lumabas ng banyo. Natigil si Michael sa pag-exercise para mapakalmasan ang libido sa katawan nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ang dalagang halatang galit. Jerk, nasan ang damit ko? Pasagod niyang nilapitan ang binata. Mabilis niyang hinuli ang dalawang kamay ng dalaga upang hindi makapanakit. Easy, honey. Nasa teres ang damit mo at nilabhan. Kagabi dahil sinukahan mo. Natigilan si Asunta at napalitan ng pagkapahiya ang nadaramang galit sa binata. Natulog tong walang damit nang dahil sa kanya. Kaya pala wala rin siyang makitang towel sa banyo at mukhang yun ang ginamit na kumot ng binata. Sorry, at mali ka rin ang iniisip. Natumba ka kagabi at huwag mo na ipaalala. Pigil niya sa pagsasalita ni Michael. Ngunit hindi niya napansin agad na ang mga palad ay nakahawak sa matigas itong dibdib. Aalisin na sana niya ang kamay roon ngunit pinigilan siya ni Michael. Alam mo ba ang ginagawa mo mula pa kagabi? Napanunok siya ng sariling laway na maging mainit na ang mga titig sa kanya ng binata. Parang may kuryenteng nanulay sa bawat himaymay niya mula sa dibdib nito at uminit ang pakiramdam niya. Mabilis niyang hinapit sa bewang ang dalaga at dinikit ang katawan nito sa kanya. Nagtitimpi lang ako kagabi dahil ayoko maging mapagsamantala. Pero ngayon, napasingap siya dahil sa ginawa ng binata. Biglang naging abnormal ang tibok ng puso niya, lalo na nang maramdaman ang init na nagmumula sa balat ng binata. Naipikit niya mga mata nang bumaba ang mukha ng binata at nakatitig to sa mga labi niya. Alam niya ang nais gawin ng binata, ngunit wala siyang lakas upang iwasan iyon. Sabik pa niyang hinintay na lumapat ang labi nito sa bibig niya. Kasabay ng paghalik sa labi ng dalaga ay ang pagkapang ng isang kamay sa batok nito hanggang sa pasabunot na humawak sa buhok ng dalaga. Michael, sigurado ka ba sa ginagawa mo sa akin ngayon? Paungol niyang tanong sa binata nang gumapang halik nito sa leeg niya. Ako nga ang dapat magtanong kung handa ka bang ibigay sa akin ang pinakaingatan mo. Namamaos ang tinig na tanong ni Michael. Sa halip sagutin ng binata, marahas niyang sinibasim ng halik ang labi nito. Wala pa rin tong maalala pero ayos lang. Pabor sa kanya ang ganito. Alinman ang naaalala ng binata sa bandang huli, walang pinagkaiba. Siya na mismo ang agalis ng pagkakabotones ng suot na full sleeve. Nang dumaosdo sa isang manggas ng suot niya, ay sinundan ng halik nito ang balikat niyang exposed na. Wala siyang maalala, pero alam niya kung paanong paligayahin ng babae. Kakaibang init sa katawan ang nadarama ng sa kaalamang nasa tamang pag-iisip ang binata. Sobrang saya niya at nagagawa siyang galawin ng binata ngayon. Ayaw niya nang pakinggan na isang bahagi ng kanyang isipan. Ang gusto niya lang madama ang yakap at halik ni Michael at may bigay dito ang pangangailangan bilang babae. Walang inaksayang oras si Michael, lalo na't nagpapaubaya ang dalaga. Naging agresibo na rin to sa pagganti ng haplos at halik sa kanya. Hindi niya alam kung saan ba ito natuto at parang dati na nitong nahahawakan ang katawan niya at kabisado niya kung saan ang kanyang kiliti.
Feeling ni Asunta ito ang una at huling magkakaroon sila ng intimate kaya sinulit na niya. Gusto niya na ulit bumalik na ang memorya ng binata ay maalala pa rin ito ang pagniniig nila. Nakaramdam naman ng disappointment si Michael nang makapasok ng tuluyan sa dalaga. Ang akala niya siya ang mahal ni Asunta kaya't naisip niyang wala pang ibang lalaki na nakauna dito. Gayunpaman, di nabawasan ang init sa katawan niya. Lalo pang sumiklab ang tila apoy sa loob ng katawan niya at kailangan niyang mailabas iyon. Halos ilang segundo ring lumitang ang diwa niya dahil sa sarap nang tuluyak maabot ng rurok ng luwalhati kasama si Michael. Mariing hinalikan niya sa labi ang dalaga matapos ang unang mainit nilang pagniniig. Pinagpahinga niya lang to ng ilang minuto bago siya tumayo at binuhat ang dalaga. "What are you doing?" Pagod niyang tanong sa binata. "Kailangan kitang linisan para hindi ka manlagkit." Napangiti siya sa sobrang maalaga na sa kanya ang binata. Wala na siyang dapat itago sa binata, kaya hindi na nahiya nang ito ang nagpaligo sa kanya. Sinabon nito ang buo niyang katawan, kaya't nag-init na naman siya sa halip na lamigin sa tubig. Di niya napigilan ng pag-alpas ng ungol sa lalamunan niya, nang nasa dibdib na niya ang palad ng binata. Basa na rin ito at katulad niya wala rin saplot sa katawan. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa parang gising pa rin itong pagkalalaki. Pinikit na lang niya ang mga mata habang ninanamnam ang alagang binigay sa kanya ni Michael. Sobra siyang napagod at naghina dahil magkasunod na umakyat sa langit. Ang binatay mukhang baliwala ang pagod at nagawa pa siyang balutin ng roba bago binuhat palabas ng banyo. "I love you," naibulong ni Asunta habang nag-aagaw ang antok at gising ang kanyang diwa. Napatitig si Michael sa mukha ng dalaga matapos marinig ang ibinulong nito. Mukhang nananaginip na lang ito na magsalita at ang lalim na ng paghinga nito, tanda na natutulog na. Pagkabihis ay pinikit na rin niya ang mga mata at nagpa siyang matulog muli. "Nakontak mo na ba ang anak natin?" Di mapakaling tanong ni Daniela sa asawa. Tanghali na ngulit di pa tumawag ang anak kung nasaan na ito. Di na rin nag-ring ang cellphone nito kahit sobra siyang nag-aalala. "May inutusan na akong tao para hanapin siya." Niyakap ni Marvin ang asawa para pakalmahin ito. Napatingin si Daniela kay Mikay nang papalapit to sa kanila at may dalang baso na may lamang tubig. "Uminom ka muna ng tubig para gumaan kahit papano ang iyong pakiramdam." Inabot ni Mikay ang baso sa kaibigan. "Salamat." Pilit nang ngumiti si Daniela sa kaibigan bago ininom ang tubig. Dito na babahala at hindi rin kumontak ang anak nito. Alam niya sanay na ang kaibigan na walang paramdam ang anak nito minsan. Pero siya, kahit lalaki ang anak niya, nag-aalala siya ng gusto. Wala kasi itong alaala kahit gano'n na lamang siya kung mag-alala. Nang tumunog ang telepono ay si Marvin ang tumayo at sumugot sa tawag. Nang magpakilalang taong nasa kabilang linya ay natigilan siya. Kamuntik nang mabitawan ng hawak na telepono nang marinig ang hindi magandang balita. Tumikim si Marvin bago nagpaalam sa kausap mula sa telepono. Pagtingin niya sa asawa ay bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Di niya alam kung anong isasagot sa kung sinong tumawag para dito mag-alala ng gusto at matakot na naman. "Love, sinong tumawag?" Tanong ni Daniela at nilapitan ng asawa. Nagkaroon ng konting problema ang anak natin at kailangan natin puntahan." Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng asawa upang alalayan to. "Oh my God! Sinasabi ko na nga ba't may hindi na magandang nangyari sa anak natin?" Humagulhol ng iyak si Daniela at nataranta kung saan dapat pupunta. "Sasama ako." Nagmamadali ring hinanap ni Mikay ang bag at nag-alala rin kung ano ang nangyari kay Michael. "Kumalma ka muna at ang puso mo." Nag-aalalang alo ni Marvin sa asawa. Isa sa dahilan kung ba't di sila nagdagdag ng anak dahil mahinang puso ng asawa. Kapag nagbuntis tong muli, maaaring lumala ang sakit nito at mapadali ang buhay. Umiiyak na huminga na malalim si Daniela. Kailangan niyang tulungan na kumalma ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi magawa lalo na't ikalawang pagkakataon na to na may nangyari sa anak nila. "Mikay, sumunod ka na lang sa sasakyan?" Pasigaw na bilin ni Marvin at binuhat ng asawa.
Naabutan pa ni Kai ang mag-asawa. Sa bungad ng pintuan, nagmamadali na siyang sumunod at nag-aalala na rin sa kazugan ng kaibigan niya. Halos paliparin na ni Marvin ang minamanehong sasakyan na makitang parang hinahapo ang asawa. Mabuti na lang at meron ding gamot para sa asawa sa loob ng sasakyan at napainom ito ni Mikay. Love, ang anak natin? Hindi ko kayang mawala ang anak natin. Umiiyak na turan ni Daniela habang nakapikit at nilalanghap ang gamot na nilapit ni Mikay sa ilong niya. Walang masamang mangyayari sa kanya, kaya ipanatag mong iyong loob. Pagsisinungaling ni Marvin sa asawa. Ang totoo at hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng anak. Ang sabi lang ng pulis kanina sa telepono, hindi pa nagising mula nang madala sa ospital ang anak. Niyakap ni Mikay ang kaibigan habang idinadial ang numero ng anak. Isa to sa sinisisi niya ngayon kung bakit may nangyaring masama kay Michael. Kung dito umalis at masamahan ang binabantayan nito, hindi mangyayari sana lahat ng to. Ngunit katulad kanina, hindi niya makontak ang numero ng anak. Di niya binitawan ng kaibigan hanggang sa makarating na sa ospital. Pilit na ikinalma ni Daniel ang sarili at ayaw niyang mawalan ng malay na hindi alam ang kalagayan ng anak. Kapit siya ng asawa sa braso at bewang na lumakad papasok sa ospital. Nang may sumalubong sa kanilang pulis, dumoble na naman ang kabog sa dibdib niya. Ma'am, sir, kailangan po kayo para sa ilang katanungan para may pagpatuloy at mapadali ang investigasyon na gagawin namin? Maaari bang mamaya na at kailangan mo nang makita ang anak namin? Iritableng sagot naman ni Marvin sa mga pulis. This way, sir. Magalang na tinuro ng pulis ang silid ng pasyente at sumunod naman ang mag-asawa. Halos hintayin ni Daniela na makitang wala pang malay ang anak niya at may bandage na naman sa ulo. Sobrang natatakot siya sa maaring resulta sa ulo ng anak. Nabangga ang minamaneho niyang sasakyan. Sa isang poste po, wala pong ibang nakasaksi kung bakit nangyari yon at wala rin pong CCTV sa pinangyarihan. Pagbibigay imporma ng pulis sa mag-asawa. Naikuyom ni Marvin ang palad at di na normal ang nangyayari sa anak. Alam niyang maingat sa pagmamaneho ang anak kaya hindi siya naniniwalang aksidente ang nangyari. Gusto ko nang imbestigahan ang nangyari sa anak ko. Sumama po muna kayo sa akin sa presinto upang formal natin na maihain ang kaso sa anak ninyo. Magalang na ani ng pulis. Kinausap muna ni Marvin ang doktor ng anak. Medyo kumalma na rin ang asawa nang sabihin ng doktor na ligtas na sa tiyak na kamatayan ang anak nila. Mikay, ikaw na munang bahala sa asawa ko at kailangan kong sumama sa pulis. Malungkot at tumango si Mikay sa asawa ng kaibigan. Pinaupo niya muna si Daniela sa upuan na naroon sa tabi ng hospital bed. Pareho nilang kinausap si Michael upang gumising na. Nang pumasok muli ang doktor, siya nang humarap dito at hindi pinatayo ang kaibigan. Nakita ko sa unang record niya na nagkaroon siya ng temporary amnesia. Pauna ng doktor. Yes po, Doc. Ano na po ang mangyayari sa anak ko ngayong mukhang nabagok na naman ang ulo niya? Nag-aalalang tanong ni Daniela. Maaring bumalik ang alaala niya, pero makakalimutan ang nangyari nung nawala ang memory niya. Maaari rin namang parehong maaalala. Depende po yan sa magiging sitwasyon. Mas mahalagang makaalala ng anak ko para malaman ko ano ba talagang nangyari sa kanya noon. Intay na lang po nating magising siya. Tugon namang gagamot. Pero bakit ilang oras nang lumipas, hindi pa rin po nagigising ang anak ko? Nagkaroon po ng komplikasyon sa dati niyang sugat sa ulo at may tinurok ding anesthesia sa kanya kanina kaya hindi pa siya nagigising. Malungkot ni hinaplo si Daniela ang kanang pisngi ng anak na wala pa ring malay. Kung maaari lang magpalit sila ng sitwasyon. Lumipas ang ilang oras ngunit di pa rin nagigising si Michael. May mga dumating ng kaibigan at bumisita kay Michael. Tita, ano na pong balita kay Michael? Tanong ni Aldrin sa ina ng kaibigan. Di pa rin siya nagigising pero ang sabi ng doktor, may senyales na maaari siyang magising anumang oras. Sa tingin niyo po ba'y aksidente lang ang nangyari sa kaibigan ko? Tanong muli ni Aldrin habang pinagmamasdan ang kaibigan. Hindi ko pa alam. Inintay ko pang pinsan niya na tumutulong sa kanya. Tapabuntong hininga sa Daniela matapos sumagot at naawang hinaplos ang likod ng palad ng anak na walang nakakabit na dextrose.
Sa labas muna ako at dumating ng pinsan ni Michael. Paalam ni Mikay. Aalis na rin sana si Aldrin nang biglang gumalaw ang isang daliri at talukap ng mga mata ni Michael. Tita, nagigising na po si Michael? Halos tumalon sa Daniela dahil sa tuwa na makitang dahandang pagmulat ng mga mata ng anak. Nagsisigaw siya sa pagtawag sa asawa na basa labas ng silid. Anak! Thank you Lord at gising na ang anak ko. Tawagin ko lang po ang doktor. Nagmamadaling lumabas ng silid si Aldrin upang magtawag ng nurse at doktor. Masayang nanatili muna si Jumaira sa labas ng silid nang malamang gising na ang pinsan. Di pa sila maaaring pumasok at bawal ang crowded. Isa pa abala pa ang nurse at doktor sa pagsuri sa pinsan niya. Kasama rin nila si Jerome na abala pa sa kausap nito sa cellphone. Matapos makipag-usap ni Jerome sa tawag sa cellphone, nagmamadali itong lumapit kina Richard. Sir, nahanap ko na po ang location ng babaeng nakasamang nadukot kay Sir Michael. Good. Puntahan mo na siya ngayon din at tiyak na may alam siya sa tunay na nangyari kay Michael noon. Natutuwang tura ni Richard. Ang problema lang po nasa ospital din siya at nagkaroon ng trauma. Ayon sa source ko, hindi nagsasalita kapag kinakausap. Nalungkot sa Jumaira para sa babaeng nakasama ng pinsan nung nawala. Mukhang di simple lang ang nangyari sa mga to kaya't nagkaganon. Kung ang pinsan nawalan ng alaala, ang babae namang inaasahang makakatulong sa kaso nakaharap sa trauma. Aalis po muna ako upang alamin ang tuloy na kalagayan ng babae. Paalam ni Jerome sa mag-asawa. Pumasok na si Jumaira sa loob ng silid na makitang paglabas ng doktor at nurse. Naiwan ang asawa niya at kaibigan ng pinsan dahil pa isa-isa lang dapat napasok ang bisita ng pasyente. Iha, mabuti naman at pumasok ka na. Kanina ka pa niya hinahanap. Nakangiti na si Daniela dahil nakita okay ng anak. Mom, iwan niyo po muna kami. Ani Michael sa ina. Hinintay ni Jumaira na makalabas ang ina ng pinsan bago to hinarap. Ano nangyarit nakarate ka na naman dito? Pumalatak si Michael at tila pinagtatawanan ng pinsan ang nangyari sa kanya. Di siya makatanong sa ina kanina dahil nasabi ng ama kamuntik ng himatay ng ina kanina nang malaman ang nangyari sa kanya. Isa pa walang alam ang mga magulang niya kaya sa Jumaira ang kailangan niya makausap. Ano nga kaya ang mangyayari sakaling magbalik ang alaala ni Michael? Maiwan kaya sa alaala niya si Asunta gayong nakuha niya ang babae? O tayong pagkadiskustong maiiwan sa binata para kay Asunta? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.